dumating na ang panahon. Okay? Ako isang prosecutor. I was a prosecutor. Yun ang trabaho ko eh. One day, itong sila, Colonel Stares, yung mga Philippine Constabulary, parang nagpaplenom ito sila sa North Cotabato. Ginapang ng mga sundalo, nahuli sila. So ako yung fiscal ina-assign pagka ganun. Takot ang ano, takot yung, hindi nila ako magyabang, takot yung mga fiscal mag-handle ng rebellion, pati yung mga krimen na, no? So pinapasa sa akin sa chief. So ako nag-iimbestiga. Sabi naman na may nahuli daw marami. Madre pa ata. Natsambahan. Mga ano, mabigat na ano sa Mindanao. Yung mga komunista. Nahuli yan sila. Nung pumunta ako sa Kampol, sa pulis, tinuturo yan sa yan sila. Opo lang. Sabi ng mga gago, Mayor, ngayong gabi, huwag mo na lang ilista-lista dyan yung investigation. Bihin na lang na walang nangyari sa operasyon namin. Kasi papatayin namin ito. Dalawang pare yun, Father Tison, pati Father Iban. NPA talaga. NPA talaga. O huwag na tayong magdrama. So, gustong ganun na ng sabi ko, putang, gago, pare yan. Kung ano yun, damay pa ako nila. Imbestiga ka ng ano, imbestigahin mo yung totoo lang. So, detain siya. At yung one day, nalaala pa ninyo yun, inutos ni Gore Aquino, release all political prisoners. Talagang pinawalaan lahat ng komunista pinalabas sa kulungan. Si John isa. Wala silang mapunta bago. Sabi ko sa opisina ka na lang dito sa akin. Pare, alam mo yung pare, mahusay sa organisasyon. Kasi hinawakan tao eh. Paano mag-organize, paano mag-ganon. Pag yan yung mga pare na mag-ano, talagang kung sponsored ng mga pare yan, matindi yan. Kasi sanay sila sa organization. So, kinuha ko yan. From then on, mayor, congressman, tapos presidente. 30 years ago. So, ganon ba yun? 25, 30 years. Gala. From my NPA, nung dumating ako, naging presidente ako, tigas na masyado doon sa Malacanang. Yan na ang tigas dyan sa yung mga military naman. Sabi ko, intindihin niyo. Inirelease eh. Wala tayong magawa. Wala mapuntahan yung mga tao. Kaya yung asawa ng Rivera, lahat ng mga babae, binigay sa akin ng military. Yan, totoo. Ito na yun ang totoo. Patayan sila. Yung mga babae,
Dinala ko sa bahay ko. Bahay ng nanay ko. Doon ko pinatira kasi wala akong yung mga asawa ng komunista. Hanggang ngayon kaibigan kami. Kaya ko noong sabi nila na si Duterte komunista yan. Ang totoo niyan talaga, maski hindi pa sila nahuli, ako pumapasok na sa bukid. Doon sa dulo, nagsasalita, nag-i-istorya lang kami ng NPA. Istorya lang. Kaya every time magbaba ako, mga military intelligence, sabi ng Duterte, ang i-issue sa akin, yang si Duterte, huwag kayong magboto dyan kasi komunista. Sinabi ko doon sa mga taga Davao, kung maniwala kayo, ito yung istorya ko. Ngayon, ayaw ninyo maniwala, huwag. Sinabi ko sa totoo. So si June, tangan-tangan ko yan hanggang ngayon. Mahusay sa organization. Kaya kung saan-saan ako papunta, bit-bit ko yan kasi wala kang problema dyan. Alam mo yan yung pare, marunong mga Katoliko, ito ha, organize tayo, mga ito, ganon-ganon. Mahusay yan sila magdala. Kaya medyo lamang tayo ng konti dyan sa kabulan ng isip. So, ganito, siya yung factor na. Siya yung sa akin, wala naman, sanay na ko siya na yung spacing sa kampanya. Pero hindi ako maka-attend sa lahat ng rallies. At only yung medyo mabibigat, Cebu, medyo lawag siguro. Para kay Marcos, punta ko rin mag-rally kami sa inyo. Yung mabibigat, sa Buanga siguro. Nandoon na magkaroon hindi lahat kasi una-una, sa totoo lang, wala tayong pera. I cannot sustain a campaign na yung diretso-diretso na maybe even sa katawan ko hindi na. Alam mo yung aeroplano, hindi pa rin pa. Ako, piloto ako when I was young. Naglilipad ako ng aeroplano. Pero ngayon matanda na ako, paski yung may pressure. May man yung halata yung pagbaba mo sa aeroplano, medyo matamlay ka talaga. Ganon, hindi ko na kaya. Pero sa mga big rallies, I will be there too. Hindi natin kay Junior. Dito tayo magsunod kay siya yung nakapag-crush yun ang Junior. So sa iyo magbigay ng program. Sign language yan. Para mag-isa. Para mo yan.
Magkita tayo bukas. Kasi mag-aaral ako para gano'n na lang. Nehen Pio Liang. Chinese yan. You are beautiful. You're beautiful. So, uwi na tayo. Paano ko pilig ng istorya dito? Wala yung ano lang, yung tingin ko na latud pambuhay ng dito pala yung classmate ko, Dabs Mamao of Lanao del Norte. Classmate ko yan sa kabats ko talaga sa law school sa San Vega. Believe ako. Sana next time, next time. Ako hinayang ako dito kay patakbuhin ko sana ng di balik. Pero sa tingin ko lang ha, pag itong yung napipika yung Pilipino, I don't know if it's has gone to another level, pero yung Pilipino napipika na sa there was a time na so many elections ago, bata pa ako, lahat clean slate, panalo talaga lahat. So wala mo kay kalaban, sino man sila? Sino kalaban niyo? Alam ko na pipika ang Pilipino as of now, hindi, not hatred or pero I could sense nandiyan ako sa napipika ng tao. Kaya yung sentimento ng tao papasok yan sa utak nila habang nagbuboto ako, patay. Haros tayo lahat ng slave. Partido ang Pilipinas. Totoo yan. Yung ng tao ngayon, ang tao, hindi naman sa galit. I don't know if it's, I would not want to raise it to the level of anger or hate. But ako, sigurado ako na ang Pilipino napipika na either failed promises or whatever. Kaya pagdating ng kung nasa isip pa yan ng Pilipino, malas wala, swerte natin, ubos, manalo kaya lahat. Pati si Torre-Torreon na hindi kandidato. Ilagay nila yung pangalan mo. Torreon is a very good lawyer. Number 1. Kita mo si Pastor, nakapunong pa kayo. There's more to it than meets it. Pagka gano'n,
simple na kaso tapos bailable. Hindi naman maka-bail. Hanapan ng ano yan, sabi ka sadya yan. So, wala tayong may hindi na sa abogado niya kung nagkabisita ba? Nagbisita ako. Dito ako. Okay, yun na.